Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Politika Ngayon, ang programang nagbibigay boses sa mga isyong politika. Kasama po natin ngayon ang dalawang magkatunggali sa pagkamayor ng lungsod ng Cabuyao. Unang-una ay si Oscar Ilagan, isang nagnanais na maging mayor ng Cabuyao. At ang pangalawa ay si Antonio Montemayor III, ang ating kasalukuyang alkalde. Magandang umaga po mga kababayan. AM po para sa susunod na halalan. Huwag natin kalilimutan, AM. Magandang umaga po. Mayor! Magandang umaga rin. Magandang umaga sa inyo. Bale, simulan na po natin ang ating tanungan sa araw na to. Kayo po, Sir Ilagan, paano po nagsimula ang iyong pamumulitika? Kasi dati akong SK, tapos habang SK ako, nag-aaral ako ng political science. Tapos nakapag-seminar na rin naman ako ng marami. Magaling po yan. Dati po kayong SK. Kayo naman po, Sir Montemayor. Paano po kayo nagsimula sa pamumulitika? Kasi ganito yan eh. Nag-umpisa yan sa lolo ko, tumakbo siya bilang gobernador. Sinundan naman ng tatay ko bilang mayor. At dahil napamahal ako sa mga tao, ba't hindi natin subukan tumakbo? At ito nga, nandito ako, tumakbo na ako. Tatakbo ulit ako bilang mayor. Maya. Napakagaling po talaga. Bale, ang sunod pong katanungan, ano po ba ang mga proyektong mapagmamalaki po natin ngayon sa darating na halalan? Sa ngayon, nakapag-conduct na ako ng mga medical mission, feeding program. Saka nakapag-na rin ako sa bahay. Sige po, kayo naman po, Mayor. Mga nagawa ko. Sa sobrang dami, hindi ko na mabilang. Pero ang natatandaan ko, nakapagpagawa ko ng ospital, na-renovate ko yung barangay hall. Nakapagpatayo pa ako ng basketball court. Ayos, Mayor mukhang madami tayong napagawa ngayong termino. So, bale, itong sunod na tanong, medyo mamemersonal naman tayo. Mga sir, kamusta na po ba ang mga pamilya natin? Kayo po Sa ngayon, masaya naman kami ng asawa ko. Tapos yung dalawang anak, nahihilig naman sa sports. Saka, sige po, kayo naman po, Mayor. Kamusta naman po ang asawa at anak natin? Sino doon? Siyempre, biro lang. Umayos naman ang asawa at anak ko. Asawa ko nga pala, huwag niyo kakalimutan. Tatakbo siya bilang vice mayor. At ang anak ko naman, nag-aaral siya sa Ateneo. Wala niyo kung ano. Tama, political science. Sunod po natin katanungan. Sa tingin niyo po, malaki po ba ang chance nung manalo sa darating na eleksyon? Kayo po muna, sir. umaasa naman ako na sana manalo. Saka ipapasa Diyos ko na rin yun. Okay naman po, Mayor. Ikaw talaga, Peter. Tinatanong pa ba yan? Siyempre, kayo pa ba tayo pupunta? Sa may baguhan? O susubok na? Kayo na mag-desisyon. Bale, huling katanungan na po, mga sir. Ano ba ang ating mensahe sa ating mga manonood? Kayo po muna, sir. Simple naman ang aking plataforma. Sir, pwede po bang pabilisan at tapos na tayo sa oras? Sige, sipag, talino, at aksyon. Sige, kayo naman po, Mayor. Ano pong mensahe natin sa mga manonood? Katulad nga ng sinabi ko kanina, saan pa ba kayo boboto? Doon sa may baguhan na puro salita lang? O doon sa may subok na? Na ilang taon na nagseserbisyo para sa mga mamamayan na Cabuyao? At dyan po nagtatapos ang ating programa. Muli, ako si Peter Magtibay. At ito po ang Politika Ngayon. Sir, Dito ba sa Tondo, meron kaming inspirasyon. Dating tindero ng hipon sa palengke. Pagto, gadiliber sa sanista! Nagbenta rin ng graba, umahon sa hirap. Ang natutunan namin sa kanya, pagmasipag at syaga. May nilaga! Para umahon sa hirap, sipag at syaga! Nalalapit na naman ang eleksyon. Nagkalat na naman ang mga parapernalya ng mga kandidatong nagtatangkang pumasok sa mundo ng politika. Natural,
Papasok din dito ang media at ang papel nito sa darating na halalan. Pero ang tanong, nagiging patas nga ba sila sa pagpapakita ng kandidato? O nagkakaroon ng imbalance at pagkiling sa kung sino ang sikat at malakas sa madla? Marahil totoo nga ang katagang, the power is only vested upon the few. Kung titignan sa konteksto ng media sa panahon ng halalan, ang mga mayayaman at mga makapangyarihan lamang ang nabibigyan ng sapat na exposure sa telebisyon, sa radyo o saan mang uri ng media. Ayon sa Republic Act No. 9006 o Fair Election Act, lahat ng opisyal na kandidato sa lokal na antas ng gobyerno ay meron lamang 1 oras o 60 minuto para mag-advertise sa telebisyon, habang 1 kalahating oras naman o 90 minuto sa radyo. Sana'y hindi maging papogian at pasikatan ang kompetensya tuwing halalan. Bagkus, naway matutunan nating tumingin ng mas malalim sa mga tunay na katauhan ng mga politikong ating ihahalal sa bawat pwesto.